ICC ay racist at ito ay impluwensyado ng mga komunista. Ang ICC ay isang colonial instrument ng mga bansang Europeans. Hindi nga ito kinikilala ng Estados Unidos. Hindi ito kinikilala ng Russia, ng China, ng Saudi Arabia, ng mga malalaking bansa. They do not recognize ICC sapagkat ito'y binuo para supilin, usigin ang mga mahihinang bansa kagaya sa Pilipinas. Ang nangyari po dahil pinagtaksilan ni Marcos Jr., si Pangulong Duterte, kaya ang nangyari, na-custody siya. Kung hindi siya na-custody, wala sanang problema. Kahit 100 ICC arrest order, walang epekto kung hindi po na-custody si Pangulong Duterte. Ang problema natin na-custody siya. Kaya dapat dyan, sa Tuesday na, sa Sunday. So, tumayo po tayong lahat at manalangin tayo na magiging malakas ang kalusugan ni Tatay Digong to endure the continuing incarceration. Makukulong pa rin po siya at hindi siya makakalabas. Ang malungkot sa kanyang edad, anything can happen to Tatay Digong. So, babalik tayo sa linggo, November 30, dito pa rin po sa harap ng Robinson's Galleria. Magdala tayo ng tubig kasi mayroon na po tayong boiled egg at lugaw. Unlimited. At mayroong tubig na rin. So, we hope na maplastar natin ang dalawang food truck ng lugaw at boiled egg, mga kababayan. So again, malungkot na balita na deny ang interim release ni Pangulong Duterte. At tayo ay kumukunti na sa ganitong uri ng kataksilan ng gobyerno ni Marcos. Tumayo po tayong lahat at mag-noise barrage tayo sa huling bahagi. Samahan niyo si Ka-Eric. Anong nararamdaman mo? Mag-Oliver. Ayoko na nga makinig ng mga balita na Decision niyan, talo din. At sabay-sabay po tayo. Ay, di tuwang-tuwa, gago. Tuwang-tuwa ang mga lagards. Magdasal muna tayo Ginawan. or noise barrage muna para ang ating huling bahagi ay solemn kahit papano. Please everybody, join us in the last part ng panawagan natin ito. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Palayain dapat si Duterte, ang ikukulong si Marcos. At dahil dyan, mag-iingay tayo bago ang unity prayer na ilalahad at pangungunahan ni Brother Patrick Ong. Marcos resign. Marcos resign. Join us. Pwede kayong magbusina. Pwede kayong sumabay sa panawagan. Marcos alis dyan. Marcos alis dyan. Marcos alis dyan. Marcos alis dyan. Marcos resign. Aristuhin. Ikulong sa selda 13. Marcos resign. Aristuhin. Ikulong sa selda 13. Manalangin tayo na bigyan ng lakas ng pangangatawan, tibay ng isipan, at lakas ng loob si Tatay Digong sa patuloy na pagpapakulong sa kanya sapagkat denied ang kanyang petisyon for interim release. Ibibigay ko ang huling bahaging ito ng panalangin sa panawagang Marcos resign, layas na kay Brother Pete Patrick Ong. Right, he here accept to
the invitation, the table of the Lord, we pray. In the Father and Lord our God, we come together here as a people to share in the peace of Jesus, our Savior. And this celebration of Ispurati be a sign of the peace without end, which you have prepared for us. Make us rejoice with you and welcome all open arms, people everywhere in all nations, the poor and the rich, the weak and the strong. May accept the invitation and rejoice with all. We pray for his own former President, Rodrigo Duterte, and protect his family. We ask this to Christ our Lord. Amen. May Almighty God give you wisdom and courage, bless you. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace. Yan yan. Ano ba pinaglalaban natin? Ang kandola, I think bukas na. Bukas na lang po ang kandola. Sa Sunday. Para makapag-prepare tayo. Everybody, before we leave the area, check your things. Magbabalik tayo 10 o'clock, November 30. And let's continue praying for Tatay Digong that he may be given strength and health that he can endure the incarceration. And God save the Philippines! God save the Filipino people. In prayer and in solidarity, we shall be victorious over the evil regime of Marcos and Romualdez. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Magbabalik tayo November 30, 10 a.m. onwards. Dito pa rin po. Maraming salamat. Thank you sa mga guard ng Robinsons at sa Philippine National Police. Tatay, kumusta ka na dyan? Dito na kami ngayon, nagtipon-tipon ng alang sa'yo. Talagang ipalabas ka ng ating Panginoon, mahal ka ng Diyos. Kasi ang daming ng mga taong tinutulungan mo. Hindi katulad ang bangag ngayon, tay. Tatay, uwi ka na dito. Kasi wala na si bangag, wala sa tinungan kaisipan niya. Lahat na lang, tay. Wala na kami mga pagkain, wala na mga pera, walang trabaho. Naubos na ng pera! Naubos sa animal! Kahit matanda, wala na ibang trabaho kundi sobrang landi. Naglandaan sila matanda. Alam ko yan, nagpunta na sila sa Amerika kasi naglandi pati sa mga pit, ginatira dyan daw sila. Mga walang iyak. Ang kaya ngayon, mabuti andito si Sir Ka-Eric Calvo. Hindi kanya pinabayaan ang tatay mo kalat. Araw-araw talaga magalali kami. Pero kahit may hangganan, kahit karin namin yan si Marcos sa Malacanang, maniwala ka sa hindi tay. Dahil pabawiin natin ang bakalan Malacanang, hindi sa kanya yan. Pabawiin ka namin ng taong bayan. Hindi na mga politik ang kalaban, hindi si Inday, hindi ikaw. Kami na ito, mga taong bayan. Ang kalaban mo, Marcos. Wala na kaming pakialam sa'yo. Baho ka na sa tae. Wala kang bid ng tao. Yan ba ang presidente? Lahat na lang, ikaw ang mastermind sa pagnanakaw. Pati ang pera ng taong bayan na ubos nang dahil kung wala ka. Mabuti nga ito. Kasi ang ginagamit nyo. Si Saldico, na mabuti nga ay kumanta sa kung hindi. Siyempre naawa si Saldico na nakakambit sa sa taong bayan. So ngayon, ikaw talaga mag-resign ka. Hindi ka namin kailangan. Ikaw nalayas ka dyan. Animal ka, hayop! Magkahayop ka na! Hayop! Hayop ka talaga! Ang landi mo, matatanda kayong dalawa ng asawa mo. Wala kayo ba? Magpunta ng gasto ninyo ang pera ng bayan para mag-visit kayo sa mga mga matatanda na walang nakahiya. Buset kayong dalawa. Ikaw ikaw Marco, tsaka si Romualdez. Ikaw Martin Romualdez. Ipakulong ka namin. Hindi ka na namin talaga
papalabasin. Bawat isang milyon ng tao, milyon ng tao, bawat isa hampas-hampasin ka sa mukha. Tatlo kayo yan, si Lisa, si Marcos, pati si Lisa Katmali. Gusto ko ako makahawak sa kanya, kaladkarin ko talaga yan. Katmalikan, kaladkarin kita, maniwala. May tayo magkita tayo magkasama mga landas natin. Ako ito si Hermes Vlog! At makulakot mo, di ba kaya? Kayo! Wala pa ako yung tao yan. Tais sila sa aking paningin. Tais sila sa paningin ng mga taong bayan. Maraming salamat. Ang sarili. Okay, maraming salamat ang hayop vlogger sa hayop sa kanyang galit. Thank you, nanay. Si Marcos daw, hayop sa kahayop-hayupan. Marcos Jr., hayop sa kahayop-hayupan. Marcos Jr., hayop sa kahayop-hayupan. Hanep, ang susunod po na magsasalita, si Manong, ay ikaw muna, ang kanyang pakilala. Hoy, bago kami magkaroon ng voluntary dispersal, tayo po ay babalik dito sa November 30, linggo. Sa area na ito, alas 10 ng umaga. Okay? Ang kanyang pangalan, ang haba ng hair ko, vlogger. Hello, magandang gabi sa ating lahat. Iko-congratulate natin ang bawat sarili natin na patuloy naninindigan at walang takot, ilabas o ihalag ang katotohanan at imulat ang bawat Pilipino na hanggang sa ngayon ay tulog pa din. Ako po ang ilaw ng tahanan na nandito ngayon nagsasalita upang manawagan din sa bawat ilaw ng tahanan na nagtitiis sa bawat presyo na araw-araw nakakasalamuha ang mga bilihing mahal na hindi na kaya bilhin ng mga ordinaryong Pilipino. So bilang isang ilaw ng tahanan, napakasakit dahil sila malitang bag, easy lang nila kunin ang pera ng mamamayan. Easy lang nila pasapasahan o balkasin ang pera ng taong bayan sa kaban ng bayan natin. Samantalang ang ilaw ng tahanan halos hindi na makahinga kung paano budgetin ang minimum na sweldo dito sa NCR. Kayo ba? Nakaka-budget pa ba kung ang iyong asawa ay walang diskarte? Kung nanatili ang haligi ng tahanan ay yun lang inaasahan para panggastos sa araw-araw? Matanong ko kayo, bilang pamilya ng bansang ito, kaya pa ba natin ang bawat presyo? Walang tumitindig para sa mamamayan, walang nakakaramdam sa bawat tahanan na ang mga bata halos hindi na makakain ng masustansyang pagkain dahil sa sobrang mahal na mga bilihin. Imagine, sibuyas, first time in history, sobrang mahal ang 1 kilo sa pamumuno ng Marcos Jr. Lahat na bilihin, pinataasan na walang pakundangan, na walang mas nasakit sa mamayan ng bansang ito. Bakit nasa pwesto sila? Nasa pwesto sila dahil nabudol kami. Isa ako sa mga leader na nagsusulong sa unity team dahil ang paniniwala ko bilang ilaw ng tahanan dapat maging united ang Duterte at Marcos. Napakalawak ng aming imahinasyon pag ang dalawa na yan magsama, magtandem at magkaisa, magtrabaho para sa mamamayan ng bansa at iaangat muli tayo dahil sa unity na yan. Pinakata ng mamamayan ng bansa ito ang unity ng bawat taong sumuporta sa kanila. Ako ay isang
unity team. Sobra akong naiyak sa kahinatnan ng naling pagpanig namin sa isang Pangulo na wala palang bayad, walang malasakit, walang konsensya, walang pakialam sa mga nangyayari sa bansa. Kung tunay siyang Pangulo, dapat ramdam niya ang bawat hinaing na maliliit na tao, ng mga bawat pamilya na hindi nagalang tustusan ang pagkain ng tahanan dahil sa sobrang mahal ng bilihin. Kung tayo ay tunay na Pilipino, una gagawin natin, respeto, pagmamahal sa kapwa natin, at magtutulungan, sumpalit sa kanyang liderato na wala ang ganong salita. Pakiramdam namin, kami yung mga leader na nagpahamak sa bansang ito dahil kami ay napudol. Sobrang sakit dahil marami sa kabataan nilurakan ng mga dignidad dahil itong mga leader na to, tinding gano. Do you imagine? Sa isang mumuno ng administrasyon na to, ngayon lang ako nakarinig na mas mataas sila sa batas, na pwede nilang dalhin ang batas. Yan ba ang dapat mamuno sa bansang ito? Anong klaseng mga public servant sila? Kung ang kanilang sarili ay abusado, kung ang kanilang sarili lamang ang naririnig nila, ipatupad ang mali at ang tama gawing mali. Yan ba ang nararapat sa bansang malaya? Kayo ba nagkakaramdam na tayo ay malaya? Anong klaseng gobyerno ito kung magpapatulong sa pagkurak sa bawat dignidad natin? Anong klaseng dignity ang mga kabataan na nag-aaral ngayon na ang ibang bansa pinagtatawanan ang lahi natin? Na niluluko na tayo, nilurakan na tayo, ninanakawan na tayo, still nanatili pa rin sila at walang handang bumaba at patuloy tayong ginagago. Diba? Ginagawa tayong tanga. Sinusubukan nilang manipulahin ang mga tama na ebidensyang nakikita ng bawat mamamayan ng bansang ito. Ito ba ang nararapat? Sa bawat naka-uniform na pag-asa ng mamamayan ng bansa, ako'y nanawagan sa inyo. Alam nyo ang paninindigan at pag-oath nyo kung paano nyo paglingkuran ng bansang ito. Nais namin na irespeto ang aming mga paghahayag at tulungan kami na samahan sa ganitong laban kay Nartates at kay Chief PNP Nartates at kay Browner. Sir,